Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:37 na sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Welcome na sa Iloilo Morning, subong nga adlaw sang Lunes, petsa 20, bulan sang Abril, tuig 2026. Kamusta ka mo subong nga adlaw sang Lunes? Panibago naman nga semana, new week ahead. Kag-ari na kita sa second to the last week sang bulan sang Abril daw kadasig lang sang aton nga mga inadlaw sa bulan sang Abril. Padayon nga mabatsyagan ang kainit kag kapaang sang tiyempo diri sa may syudad sang Iloilo kag iban pa nga bahin sang Western Visayas. Gani kung mapaang gani ang tiyempo manami gid ka makakadto kita sa mahangin-hangin nga lugar, makapatawhay sa mga presko nga lugar. Sa aton nga mga motorista, good news kay may lauman naman kitang big time price rollback sa produktong petrolyo. Mismo si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-anunsyo sa lauman nga big time price rollback. Buwas nga adlaw sa diesel 24 pesos and 94 centavos. Sa may gasolina naman 3 pesos and 41 centavos nga pagnubo kada litro kag sa kerosene 2 pesos. So, good news gid ina sa mga kauturan naton nga mga motorista kay ti last week nagpatuman man kita sang big time rollback. So, hopefully dako ini ang mabulig sa mga naga-biyahe naton, especially ang mga PUJ drivers naton, ang mga tricycle naton. Sa bahin naman sang gobyerno padayon ang paghatag sang bulig sang gobyerno pinaagi sa mga cash relief assistance kag mga ayuda sa mga tricycle drivers kag jeepney drivers naton. In fact, diri sa Western Visayas may 16 ka LGUs ang natalana nga mapagtigayon sa tagtaganay sang cash relief assistance para naman sa mga kauturan naton nga tricycle drivers.
Kag ang good news naman sa mga motorista naton ang ginanunsyo sang presidente nga pag-extend sang validity sang lisensya sang driver's license naton up to 3 months pati na ang pagparehistro sang salakyan. So despite nga expire na ang imo nga lisensya may ara sa nga dugang nga validity nga 3 ka bulan, pinaagi sa Land Transportation Office gani may extension ang validity sang imo nga lisensya sa sulod sang 3 ka bulan. Diri naman sa may isla sang Panay, we are blessed, no? Nga nakalagaw kita sa mga isa ka mga probinsya diri sa isla sang Panay nga puno sang kultura kag ginapabugal gid ang ila nga bugana nga seafood. Sining weekend nagsaulog sang ila nga Kapistahan 2026 ang probinsya sang Capiz. Sa diin ila nga ginahatagan sang importansya ang ila nga kultura, bugana nga seafood, pagkaon, kag ang ila man pagsaulog sang founding anniversary gani sa mga kauturan dira naton nga ara sa may probinsya sang Capiz basi may mga hangover pa ni sila kay ang festivity do halos isa ka semana kag ang highlight ginhiwat from April 17 to April 19. Pinaagi sa Department of Tourism, nakalagaw kita to. Paupod ang iban pa nga katapo sang media agod mag-witness sang Kapistahan 2026. Kung ara ka mo sa Facebook page naton, may mga ipakita kita nga mga videos and performances sang ilaman nga pamaagi agod i-celebrate ang Kapistahan. May ara sila sang cultural performances nga ila ginatawag nga Maragtas sang Kapisnon Historical Parade nga ginsundan sang Maragtas sang Kapisnon Cultural Performances. Tinaglabot ya sa 21 ka cultural performances gigan sa 21 ka mga competing groups halin sa mga nanuhay-tuhay nga munisipalidad sa probinsya sang Capiz kag 4 ka eskwelahan ang nagpasakop sa sining cultural performance kag historical parade sa mga dalanon sang Rojas City, Capiz. Kag ang ilang tema ya didto indigenous food. So pinaagi sa creative costumes kag creative performances, may kanya-kanya silang tema sa indigenous food nga didto lang matilawan sa probinsya sang Capiz or ang mga ginapabugal nga indigenous food sang probinsya sang Capiz. And syempre sa mga seafood lovers naton, kabaluman kita nga ang Rojas City, Capiz ang ginakilala man nila sa titulo nga Seafood Capital of the Philippines. Gani nakaupod kita to sa ilang ika-4 nga Surambao Seafood Feast 2026. Kung sa diin hindi lang isa, duha o kung 3 ka kilo sang alimangon, pasayan o kung seafood ang ilang patilaw sa mga bisita kundi hindi magnubo sa halos isa ka libo nga kilo sang seafood ang gintanyag sa 4th Surambao Seafood Feast 2026 na ginhiwat ina sang Biyernes, Abril 17 dito sa may Villarreal Stadium sa Rojas City, Capiz. Ari bala, ipabati naton ang interview naton kay Miss Tony Marie Del Rosario, ang presidente sang Association of Resorts, Restaurants and Hotels of Capiz, so konang ARRHC, nga amo ang organizer sang Surambao Seafood Feast 2026. Sang aton siya ma-interview dito mismo sa probinsya sang Capiz. It's our 4th year, no, to celebrate Surambao Seafood Feast. Okay, so we started in 2023 nga puro
bukid-bukid na seafood. So every year we try to innovate, no, na aside from just pure seafood, we also offer something different every time. So for this year, for Surambao 2026, we are offering the Kapisnon food nugget. So if you notice, hindi kita puro seafood, but rather we have already the inihaw na inasal na manok. We have pork barbecue also. And then we're featuring balot from the municipality of Dao. We also have puso, the native kakanin, from the municipality of Panay. And then we're also featuring ang amon nga do mga matamis na dessert, which is the butong-butong and panuksan. So actually, when we started, no, way before 2023 and even up to now, it always has garnered a lot of curious guests, no? Damo gidya gusto mag-experience ang Surambao. Siyempre, kaon ka pag gusto buffet, pag gusto kuha seafood, but a very low price lang man siya. So for now, we offered it at 999, eat all you can, sa bilog na buffet, balik-balik kuha hasta ka mabusog. No? So I think that's a come-on already. And knowing that seafood, no, you cannot find it anywhere. And this one has all kinds of varieties, from crabs to fish to shellfish, no? We even have dried fishes. So tanan gina-promote namon all kinds of seafood. I've been asked that earlier, although this year, this is our lowest number of guests in comparison to the previous years. So for this year, we almost have 300 kilos of crabs alone. So sa Alimango lang nakalambot na kita almost 300. So wala pa da ang mga pasayan, wala pa na dira ang aton mga squid, ang aton nga mga fish, wala pa dira, not counted yet. So I think so. Oo. And for this for tonight, we are expecting 400 guests for tonight. The organization is composed of different resorts, restaurants, and hotels here in Capiz. So, divide man namon ang amon workload. Lain ang nagaluto sa amon alimango, lain man ang nagaluto sa amon ng mga fish. So sari-sari nga restaurants no took turns. And then ang iban nag-set up, ang iban ka tables and chairs. So each establishments have their own delegated workload for today. So in comparison to last year, no, ang something new for this year is we have the dried fish na bularan. We have that illusion of how you dry the fish. No, we call it kapil, pero ako ay call it bularan sa isda. No, so we featured it here. And then we also added, syempre, for 4 years in a row, everybody has been claiming for a little more than just seafood. So for this year, nag-relent kami and we added the pork barbecue and the chicken and asal. And then we added ang Kapisnon food na we are promoting under the municipality of Capiz. So we have the balot, the puso, and the butong-butong. And we also have Puyoy, no, from Pilar and President Rojas. Wala man siya record actually, though we just wanted to showcase, because we have always been called the seafood capital of the Philippines. And how would you showcase being a seafood capital? So you show the abundance. So that's the reason why naga-bukid-bukid siya, to showcase the abundance of seafood here in Capiz. Nabatian si Tony Marie del Rosario, ang presidente ng Association of Restaurants, Resorts, and Hotels sa Capiz, gaabong organizer ng 4th Surambao Seafood Feast. Siling niya sa crabs pa lang, ara na sa 300 kilos ang ilang agin preparar para sa seafood or unlimited seafood buffet. O galing may hindi ni siya free sa mga interesado naton nga mga turista nga luya nga magbisita sa Capiz next year. May aras ang price for the price of 999 pesos. Pag gusto ka na kuha kag kaon sang seafood. Kag this year siling ni Ma'am Tony to give fresh naman nga take sa Surambao Seafood Feast para sa mga too much na manabi na sobrahan sa seafood. May ara sang option, may ara sila subong sang chicken inasal, may ara sang pork barbecue, and subong nagupod man sila sang Kapisnon delicacies, mga kakanin para pampatanggal umay sang seafood, mga
approach patugani para may ara man sa nga madamo nga options ang mga luyag nga magpasakop. And ang mga produkto is mga proud nga produkto sa nga mga nagkalain-lain nga munisipalidad sa probinsya sa Capiz. So galing one day lang ini sa nga Biyernes ang gabi. So hopefully by next year kung luyag nyo man niya mag-side trip sa Kapistahan 2026, isagid sa pwede nyo ma-look forward ang Surambao Seafood Feast. And syempre dito man sa pagpadulong naton sa Capiz na witness naton ang mga nagkalain-lain nga mga tourist destinations sa mga luyag yang mag-explore outside sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Kung gusto nila mag-road trip sa Capiz, kadamo sang pwede dito mapadulungan. Especially ang isa sa pinakadako man nga estatwa sa Sacred Heart of Jesus, ang 132-foot monument na dito nabutang sa may Agtalin Shrine sa Dulangan, Pilar, Capiz. May ara man sa mga mahilig sa museum, may ara man sa nagkalain-lain nga museum dito sa may Rojas City, Capiz. Kag isa na dira ang Panublion Museum nga isa ka repurposed nga water tank nga nahamtang malapit sa City Plaza kag Capitol Building. Kag gusto ko lang manidugang nga katahom sang ila tong Provincial Capitol Building daw kaangay sa Malacanang ang disenyo. Wala lang galing kita dara sang video. Tapos ang ilang City Hall gina-target man nga matapos for this year. And sa mga luyag yung magpa-refresh abi sa bodies of water or maglago sa ilang baybayon, mga katahuman sang baybay sang Rojas City. And pwede man kamuya kalagaw sa iban pagid nga mga kaladtuan kaangay sa Palina Greenbelt Eco Park. Nga iniya do may ara sang craft nga pwede ka mo masakyan kag ilibot kamo sa mga mangrove areas sa kadagatan sang Capiz kag pwede ka mo ka-enjoy sang sea. So siguro ang take away naton sa bilog naton nga trip dito sa may Capiz nga kadamo kamo sang pwede malagawan, kadamo kamo sang options nga pwede man makadtuan dito sa Capiz kung gusto niyo ya maglagaw-lagaw man lang. Siguro bisitahon man nato ng mga nagkalain-lain nga tourist attractions dito. So ang Capistahan 2026 isa lang ina sa mga major Manila nga mga activities dito makaganyat man sang mga turista kag mga bisita. Kung wala ka mo kay ngagaw this year, basi pwede nyo makonsider next year. Usually, around the 2nd to 3rd week of April, sa ulog ang Kapistahan 2026. Philippine Standard Time, alas 8:55 na sa aga. Wala isang oras sa programa Iloilo Morning. Gani, thank you gid sa mga live viewers naton kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga mga radyo. Sa kinaandan akong inyo alagad Emerald Santiagudo kag until next time kita ay kitaliwat was. Diri lang sa Iloilo Morning. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM.